Dahil ang kababaihan, mas ramdam nila ang krisis ng bayan. Sa loob ng 32 araw namin dito, nakita ko iba ang paninindigan ng kababaihan. Kaya naman pala, ang asawa nyo takot sa inyo. Ako po, tatayo dito, hindi ang pananawagan ko na bumaba ang bangag na administrasyon. Nandito ako, ang panawagan ko, dagdagan niyo pa ang pagiging Pilipino nyo. Yes! Dagdagan niyo pa ang pagiging tao nyo. At higit sa lahat, dagdagan nyo ang pagiging Kristiyano nyo. Mapalad ang bansang ito dahil may tumatayo sa loob ng 32 days, may tumatayo dito kahit mangilan-ngilan. Mangilan-ngilan na lang yan, pero pure naman ang puso nila. Kaya kayo po nanunood sa inyong mga tahanan. Hinahamon ko po kayo. Kayong may mga anak na pinag-aaral, kayong may mga magulang, mga nanay na bagong silang ang inyong mga anak. Gusto niyo ho ba yung dinanasan natin, ipadanas nyo sa mga anak nyo? Hindi na ho tatagal pa ng ilang taon, pangkarote na ang bayang ito. Ang dami nating pera, mali-mali ang pera, hindi lumalabas dahil nakatago lang sa kanilang tahanan ang perang para sa bayan. Kaya ako, bilang isang Pilipino, bilang isang tatay, may pamilya, may anak, may apo, may kamag-anak na hirap din sa buhay ngayon. Kahihiya na lang umutang sa akin. Gusto niyo pa ba ang nangyayari sa pamilya natin at sa bayan natin? Kailan kayo gigising? Kailan kayo kikilos? Hayaan nyo na lang ba magwagi ang kasamaan? Alam nyo, itong mga naka-orange na to, 28 years ko nang kasama as volunteer ng Quezon City Anti-Crime. Sila yung hinamak ni Ben Tulfo na nagbabantay daw kami sa Commonwealth Avenue at sa Quezon City, nangahabol ng mga snatcher at horn-upper. Binabayaran daw ba ito? Kumanda na ho ang mga membro ng Quezon City Anti-Crime, pero ni payroll galing sa bayang ito, wala akong natanggap yan. At karamihan po sa inyo rito, lalo na yung natutulog, tumitindig, hirap na hirap din. Ang hirap eh nung hindi ka naliligo. Ang hirap kaya hindi mo nasisilip ang pamilya mo. Ang hirap kaya
Sabihan ka ng asawa mo, anak mo, tatay, ano ka ba? Mas inulan mo pa ba yan? Kaysa sa amin? Maraming hindi nakakaintindi. Pero saludo ko sa mga taong tumatayo para sa bayang ito. Kayo ang nagbigay lakas sa akin na tumindig at samahan kayo sa labang ito. Nawa, lalong-lalo na yung kapwa senior citizen ko, nagkwentuhan na lang. Sana po, bayan ko, kababayan ko, mag-isip po tayo. Kung gusto niyong tapusin ang paghihirap na to ng bayan natin ito, samahan niyo kami dito. Buhayin ulit natin ang kasaysayan. Ano ba ang kasaysayan ng isang Pilipino? Kung napatalsik natin ang tatay ni BBM, bakit hindi natin mapapatalsik sa pamamagitan ng people's power ang mas masahol pa sa tatay? Ang sabi nga nila, ang kasalanan ng tatay, hindi kasalanan ng anak. Pero ngayon, sa kasaysayan, ang kasalanan ng tatay, walang sa kalingkingan ng kasalanan ng anak! Kaya lang, tulog pa rin kayo. Dilat kayo, pero ayaw niyong kumilos. Pag maritisan kayo sa mga kapitbahay nyo, di isa ang sinasabi nyo, ang hirap ng buhay ngayon. Hindi ko pa nai-enroll ang anak ko. Nag-iisip pa ako kung kay nino mangungutang. Na-enroll man ang anak, wala pa rin akong school supply sa mga anak. Hindi mangyayari yan kung yung ating pinili ay tapat sa tao. Makakamit natin ang pagbabagong ito, pero ang pagbabago magsisimula sa sarili natin. Magsisimula ang pagbabago sa sarili natin. Para makamit natin ang kalayaan itinaglaban ng mga ninuno natin. Mas masarap lumaban yung mga ninuno natin noon dahil ang kalaban natin noon tayo. Mas mahirap ang labanan ngayon dahil ang kalaban natin kapwa Pilipino. Nawari po kahit paano magising po tayo. Ang labang ito, laban nating lahat. Laban ng bawat miyembro ng pamilya. Samahan natin ng puso, sakripisyo, palagay ko, makakamtam na natin ang kalayaan ng bayan ito at kalayaan ng tao. Happy Independence Day po.